Malaki talaga yung aray ko. Bente lang yan. At nais lang namin po i-report na nagsimula na po yung site inspection. Titignan po ng Philippine Coast Guard kung gaano kalalim, yung condition ng tubig, yung current, lahat-lahat, no? Para masabi nila sa isang report kung posible na tayo mag-start officially bukas. So sir, gaano katagal yung site inspection? Kailan Itong expect na magkaroon ng report? Kailan pwede mag-dive? Or... Sir, kailan po kaya? Yeah, we have already seen the area and definitely starting tomorrow we'll be doing the diving. Ngayon, even surface search naggagawa na rin ngayon. Sir, yung ground zero natin sa Talisay o sa Lawrence? Dito yung staging area natin para mas malapit-lapit dun sa area ng operations natin. Gaano Pero ka-frequent saan yung talaga magiging sir, dive? Ibe-base namin yan dun sa number of divers namin. Siyempre, iniisip din namin yung sea condition. Nakita nyo naman kanina, medyo masama yung panahon. Kaya some of our media friends were not able to go to the site kasi for safety reasons. So, same sa divers namin yun. Sir, saan talaga tayo nag-inspect kanina? Part ng Talisay or Laurel? It's here adjacent to Laurel. So, we'll be doing yan yung initial area na sinurvey namin. Ito na yung pala isda. So, we will start here at the vicinity of Laurel. Yung divers po expected mo? We have teams na mag-i-interval naman yan based sa gagamitin naming tangke at depth ng ida-dive natin. So, pagka exceed kami dun sa normal range ng diving operation, we will be using trimix or yung mga nitrox, ganon. So, pagka... Sorry po. Sir, go na. So sir, 30 meters talaga yung lalim. And gano'n yung tubig? Malinaw ba? Malabo? This is a lake, no? So, characteristic niya, lalo na pagka maalon, and nakikita niyo naman murky, no? So, same yun sa bottom. As you go deep, medyo lumalabo, maburak din yung lugar. Gagamit ka ng water drone? That is one of the considerations namin sa equipment na gagamitin based sa, depende sa depth. But initially, we'll be using... Yes. Tuition area. So, wag lang kung maulan, sir, ganyan. Say again? Possible na mag-start bukas. Yes, actually, right now, nag-start na tayo ng initial natin, survey. The operations already started and nag-ocular lang tayo and ina-assess natin yung other equipments that we'll be using. Ilan yung divers na naka-deploy, sir? Depende yan, as we go on. Yung search pattern na gagawin namin, mamaya pag-uusapan namin, para efficiently at safely namin magawa yung operations. Then, it will also be an exclusion area. Kaya
marami kami i-consider later when we have our meeting. Sir, pwedeng pakwento, ano po yung ginawa sa assessment? May nag-dive ba? Ocular and survey. We did some survey. Or parang tinignan lang, sir? O meron talagang bumaba? We did some survey. Sir, ilan yung divers po na mag-shift eh? It depends, mamaya we will go to that. Depende dun sa search area. Yung length ng search area, dun mo ipapattern yung number of diving. Sir, sorry, very unique po itong circumstances natin kasi freshwater po. Tapos Correct. 4 years po if ever we're talking about the 2021 cases. Yeah. Kamusta po ang experience ng Coast Guard sa mga ganitong klase ng cases? We've been doing some search and retrieval operation and rescue operation dito sa lake even before. Pero this is peculiar kasi ito dahil sort of crime siya talaga, no? Yung ginagawa namin dito more on sa mga accidents, incidents. Sir, given na all 4 years na, tingin niyo po ba, sa experience ng Coast Guard, may makukuha pa tayo? We'll see, we'll check na and we'll consult. Ito collaborative effort not only Coast Guard, DOJ, and some experts. Hindi kami pwedeng we plan well yung ating operation. Inaano namin, chine-check namin lahat ng anggulo. Sir, purong ano ba, yung mga divers, purong galing sa PCT, hindi na tayo nag-stop from... Hindi na. These are the Elite Special Operations Force, yung mga fragment natin from our Coast Guard Special Operations Force nga. And they are technical divers. Sir, may ROV ba tayo? We have an ROB coming. Yan yung saan sa bahay. Hindi pa. Yes, PCG. Sumagot na po ba yung Japan doon sa sulat ng Meron na po silang informal na exchanges with us. Tinatanong kasi nila kung ano talaga ang need. No? So, in-explain ho natin sa kanila kung ano ba talaga yung investigation na gusto natin gawin. And ang sabi natin, gusto lang natin i-map yung lake bed para makita talaga natin yung totoong depth. At kung mas specific pa doon, makita natin yung curvatures ng lake bed, ng bottom, mas helpful pa yun sa atin. Kasi kagaya nung sinabi ni Commodore, no, na murky nga talaga siya. So kahit mag-dive yung mga technical divers sa lake, hindi pa rin nila talaga masyadong ma-map out yung lake bed unless you have technology such as the sonar, yung sonar ROV, na talagang ma-map niya specifically yung lake bed. So sir, yun yung pangakong tulong galing doon sa Japan. Kailan daw dadating? Yun na nga ang yun yung pinapag-usapan natin kasi we wanted to be here as soon as possible time. Kaya ang inisip natin, maybe we can ask the Philippine Air Force if we can use an airplane, an aircraft, para ipadala kaagad dito sa atin. That will be a big help even to the Coast Guard. Makakatulong po yun sa kanila. May target ba tayo hanggang kailan nila liliputin or i-survey or sisirin yung lugar natin? Well, until we have a good picture, we will not stop. Kasi pag kailangan ituloy talaga kailangan tapusin yung trabaho. We're here to make sure that there are no human remains or if ever there are, to find them. So until masasabi natin na talagang wala or talagang meron, hindi tayo titigil. Other area sa Laurel, sir, may ibang lugar pa ba? Well, this is the most credible information that we've received. So dito muna tayo mag-focus. So sir, regardless kung yung certainty yung gusto natin, regardless kung meron o wala, tama po? Yes, opo. Kailangan maging certain tayo. Kaya we will obviously challenge ho yan sa atin na murky yung tubig. Pero hindi tayo titigil hanggat may concrete idea tayo na meron o wala. Okay? Ha? Wala, mainit na 7 po ba? Yung operations? Ay hindi, paggabi mahirap po Paggabi mahirap. Sir, Pero we will definitely make sure na secured na po yung yung fino-focus natin na area. kay Commodore po, Commodore, paano kapag yung kagaya kanina, sobrang lakas ng alon, tapos ulan, tigil mo na po ang dive? Yes, of course, pagka medyo malakas and yung platform na ginagamit natin for the diving operation, mapuput at risk and medyo mag-poor visibility, of course, angat tayo.
or ano na dun sa lugar, medyo serious na yung si condition. Tigil tayo. Yung after din ba, sir, yung pag-alboroto ng tahan? Paano pag bigla nag-alboroto? We'll be in close coordination, of course, with the PBOX, no? And lagi safety, no? Hindi tayo basta operate, safety. And just like to say na we're going to do everything we can, no? This is something that we want to give the loved ones na itong mga missing personalities natin. The Coast Guard will do everything it could na lahat ng effort and abilities namin will put into this para matulungan namin. Magtulong-tulong kami lahat. DOJ, the PNP and everything. So, yun, makakaasa kayo na we'll do everything we So could. based on the initial search, meron ba indication na may something sila? Wala pa. We're just conducting survey pa. But to be clear, sir, magda-dive lang po tayo. Yes, definitely. We'll talk about it mamaya sa diving OIC nila para ma-check natin lahat ng parameters. Depende sa panahon. Kasi baka may message ka sa family ng mga kabungero. Well, siguro gagayahin ko na lang po yung linya ni Secretary Remulla na kaluluwa po ng Pilipino ang nakataya dito. Alam naman po natin na hindi lang siya about yung mga 34 na missing personalities, kundi yung buong taong bayan na po ang sumisingil dito sa kaso na to. So we really take that to heart, no? And alam nyo, hindi talaga tumigil si Secretary Remulla. Nung pumasok pa kami, nung 2022, every month minimit niya, diba, yung mga family sa mga missing sabongeros. At sinasabi niya sa kanila na hindi talaga siya titigil. At nandito na tayo ngayon sa puntong ito, marami na tayong leads na pinopursue. Kaya siguro magandang development siya sa kaso na ito, pero hindi pa rin kami titigil hanggat meron tayong closure. So sa mga pamilya siguro ng mga missing sabongeros, we hope na you continue to trust in our efforts, to trust our government, and lalo na si Secretary Remulla.